Haring Demonyo Huangfu Batian? Ang iyong habang buhay na 1,200,000 taon ay matatapos ngayon. Pakisamahan ako sa impyerno. Sino ka? Ako ay ang kataas-taasang banal na nilalang na lumalakad sa 3 kaharian, ang emisary ng ilalim ng lupa. Numero ng empleyado, 9527. Pagwasak ng espasyo. Ang ingay! Ang aklat ng buhay at kamatayan. Kumpleto na ang KPI ngayon. Pakibigyan ako ng 5 bituin. Patayin ako. Hindi magiging ganoon kadali. Isang sinaunang artifact? Paano mo nagkaroon ng ganyan? Pumunta ka sa impyerno. Yihuan, patay ka na. Okay lang. Sa ganitong paraan, ang ating kasal ay sa wakas ay ganap ng matatapos? King Yu. Hunting! Nasugatan ka pa. Paano ka nakakatakbo? Ayos lang ako. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, paano namatay si Ye Huan? Hindi? Nagseselos siya sa dati nating relasyon. Sinubukan kanyang sagasaan, pero bumalik sa kanya. Hindi? Kasalanan ko lahat. King Yu, wala na si Ye Huan. Nandito pa ako para sa'yo. Gusto kong makasama ka sa natitirang buhay ko. Okay? Ako, Bumalik siya mula sa mga patay. Yehuan, buhay ka. Nasaan ito? Hindi ba ako dinala ng demonyong hari na iyon na artefaktong multo? Saan ako dinala nito? Ayos ka lang? Hindi ko ginawa iyon. Hindi mo ginawa? Sinasabi mo bang pinagbintangan ka ni Hunting? Xingyu, huwag mo nang sisihin si Ye Huan. Nasusuka ako sa iyo. Ye Huan, mamatay ka na. Sasabihin ko kay Xingyu na ikaw ang sumubok na ako'y sagasaan at aksidenteng. Na-aksidente ka at namatay. Ako, isang marangal na sugo, napunta sa pag-aari ng katawan ng manugang na simp na ito. Hindi? Kailangan kong bumalik agad. Anong nangyayari? Guro, upang hadlangan ang artefakto ng demonyong hari, ako ay malubhang nasira. Wala akong choice kundi i-teleport ka sa katawan ng patay na manugang si Yehuan. Ngayon upang makabalik, kailangan ko munang ayusin. Paano ko ito aayusin? Ang mga nasirang bahagi, nagkataon, ang asawa ni Yehuan, ang linya ng kapalaran ng pamilya ni Lin Qingyu. Ayon sa talaan, ang pamilya ni Lin Qingyu ay pahihirapan hanggang mamatay ni Zhao Hunting. Kaya ang iyong gawain ay siguraduhin na ang pamilya ni Lin Qingyu mahigpit na sumunod sa itinalang kapalaran at mamatay. Siya ba ay may pinsala sa utak? Guro, kung hindi mo mapagawa ang pamilya ni Lin Qingyu na mamatay ayon sa kapalaran, mapapahamak ka at hindi na muling ipanganak. Tapos na, hindi na makabalik. Yehuan, huwag mong isiping ang pag-arte na baliw, at tanga ay kayang takpan ng iyong pagtatangkang patayin si Hunting. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Siya ang asawa ng orihinal na katawan, si Lin Qingyu. Naloko ni Zhao Hunting na parang tanga. Hindi lang inagaw ang yaman ng kanyang pamilya, naloko siya sa pera at katawan. At sa huli ay nalason hanggang mamatay. Lin Qingyu, alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para sa araw na ito? Kumain.
Hindi mo ba maisip ang isang bagay na napakasimple? Karapat-dapat kang maloko ng lubusan ni Zhao Hanting. Ano ang sinabi mo? Qingyu, ano ang mali? Walang nagsasalita. Anong nangyayari? Posible bang ang narinig ko ay ang boses ng loob ni Ye Huan? Qingyu, pagod ka ba? Ayos na si Ye Huan ngayon. Huwag masyadong mag-alala. Masamang tao. Sumabog ang sasakyan. At buhay ka pa? Siya ang mangangalo niya, si Zhao Hanting. Hanggat matagumpay niyang pinapatay ang pamilya Lin, makakarating ako pabalik. Narinig ko ulit. Kaya ito ang boses ng loob ni Ye Huan. Sinabi niyang papatayin tayo ni Hanting. Paano naging posible? Ye Huan, buti na lang okay ka. Wala kang ideya. Kung gaano nag-alala si Qingyu at ako sa iyo. Gusto niyang saksakin ang sarili at ako'y sisihin para magalit si Lin Qingyu at hiwalayan ako. Galing mong manggago-gago. Hayaan si Zhao Hanting na pumalit. Pagkatapos ay mapapatay niya ang pamilya Lin at makagawa ng pagkakataon. Tiyak na hindi ganoon si Hanting. Siya ay naghihirap mula sa maling akala ng pag-uusig. Tama? Ye Huan, tulungan kitang maglakad. Tingnan kung may iba pang lugar na masakit. Ye Huan, ikaw? Ito, paano naging posible? Hula niya nga ang tama. Ye Huan, hanggat itinataboy kita, si Lin Qingyu ay akin pa rin. Tama. Galit na galit. Kunin mo ang divorce agreement sa bag ko at ihagis mo sa mukha ko. Pinipilit mo akong makipaghiwalay, di ba? Paano niya nalaman na nasa bag ko ang divorce agreement? Qingyu, alam kong galit si Ye Huan sa akin. Hindi na sana ako bumalik. Hindi na sana kita ginulo. Huwag mong, dahil sa akin, hiwalayan si Ye Huan. Ayokong maging ang sumira ng kasal ninyo. See? Ipinapangako ko sa iyo. Hindi muna ako makikipaghiwalay. Ha? Dadalhin ko muna si Hanting para gamutin ang kanyang sugat. Ikaw na lang ang sumakay ng taxi pa uwi. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay hiwalayan mo siya. Bago nating malaman kung ano talaga ang nangyayari ang kasal na ito, hindi pa maaaring buwagin. Tigilan mo na ang kalokohan. Kailangan mong hiwalayan ako. Kung hindi, paano magpapatuloy ang kwento? Ang napakagandang mukha ko. Lumabas ka. Lumabas ka. Umalis. Kaya ikaw pala ang sumisira ng plano ko. Ha, pilayan mo ang kanyang mga binti. Hindi. Hindi! 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 Ye Huan, gago ka. Parang tanga kang umasta. Wala nang mas nagpapakatanga pa sa iyo. Para iligtas ang babaeng iyon. Hindi lamang napilayan mo ang sarili mo, pati ang kredito ay ninakaw ng Zhao Hanting na iyon. Sa kabutihang palad, ang maliit na sugat na ito hindi ako mapipigilan. Sa ngayon, ang prioridad ay hiwalayan ang babaeng iyon. Saka lang, ang pamilyang Lin, magsisimula ang kanilang malungkot na kapalaran. Ito ang pamilya Lin. Kaya pala sila ang pinakamayamang pamilya sa Jiangnan. Ang lugar na ito ay pareho pa rin noong una, hindi gaanong nagbago. Ate, bumalik ka na. Nagkakagulo ang Jiangnan tungkol sa tatlong magkakapatid na Lin. Ang panganay ay ang tinatawag kong asawa, si Lin Qingyu, ang puno ng pamilya Lin. Kilala bilang Jade Guanyin. Ito siguro ang aking hipag na bunso, ang tinatawag na Purple Gold Flower, si Lin Qingwei. Tama? Ang kanyang katawan ay talagang tumutugma sa reputasyon. Ye Huan, buhay ka pa talaga? Hinukay ko ba ang libingan ng mga ninuno mo o ano? Ganun kasabik na mamatay ako? Ang kulit mo talaga. Kuya Hanting! Wehwe,
Tagal na kitang hindi nakita. Anong nangyari sa kamay mo? Wala. Aksidente ko lang ginawa sa sarili ko. Ikaw na naman, Yehuan. Bakit ang sama-sama mo? Ang leopardo ay hindi nagbabago ng kanyang mga batik. Sinaksak niya ang sarili para isisi sa akin, para magalit si Lin Qingyu at hiwalayan ako. Yehuan, ikaw. Yehuan, binabalaan kita. Humingi ka ng tawad kay Kuya Hunting ngayon din. O umalis ka sa pamilya Lin. Sige, hihingi ako ng tawad sa kanya. Hunting, ang sugat mo? Si Yehuan ba talaga ang may gawa? Qingyu, anong ibig mong sabihin? Ako, Pinaghihinalaan mo bang pinagbintangan ko si Yehuan? Paano naging matalino ang babaeng ito nang bigla? Oh, noong panahon na iyon, ginawa ko ito para sa aking pamilya. Pinilit akong iwan ka, pero mahal na mahal kita. Kung hindi, 5 taon na ang nakalipas. Paano ko naitaya ang aking buhay para iligtas ka? Kaya sa iyong mga mata, ako ay ganoong uri ng tao. Hindi dapat ako bumalik. Aalis na ako ngayon. Hunting, ate, napakabait ni Hunting sa iyo. Paano mo siya nagawang saktan ng ganito? Eksakto! Si Hunting ang biktima. Pumapanig ka ba talaga kay Yehuan? Ginamitan ka ba niya ng droga? O ano? Hunting? Pasensya na, nagkamali ako sa pagkaunawa sa iyo. Napakabait ni Hunting. Paano niya nagawang pagbintangan si Yehuan? Sa kabaligtaran, si Yehuan ang laging nagsiset up kay Hunting. Ay nako, ito ang 3 magkakapatid na babae ng pamilya Lin. Bawat isa ay mas bobo kaysa sa nauna. Bahala na. Anyway, isa sa kanila ay malapit nang magkaroon ng medical malpractice, gawing gulay ang isang tao, at putulin ang kanyang mga kamay bilang paghihiganti. Isa pa ng kanyang minamahal na bayaw na si Hunting Dinukot at ipinagbili sa probinsya. upang manganak para sa isang matanda. Kalunos-lunos, hindi ba? Yehuan, ano ang pinagsasabi mo? Ah? Wala akong sinabi. Naririnig mo rin ba ang iniisip ni Yehuan? Isa akong magaling na siruhano. Paano ako nagkamali sa medisina? Gustong kunin ni Hunting si Huihui. Imposible iyon. Yehuan, sa tingin ko ay pangit ka at bulok sa loob. Hindi, wala akong sinabi. Bakit mo ako sinisiraan ulit? Naiintindihan ko. Nagseselos ka lang kay Kuya Hunting. Kung tutuusin, ang ating bayaw na si Hunting ay ang panganay na anak ng pamilya Zhao mula sa Jiangnan. Elegante at gwapo, bilyonaryo. At ikaw? Pangit na abnormal. Bilyones? Ha! Ang pamilya Zhao ay nagbabankrupt noon pa. Si Hunting ay bumabalik para lang kunin ang buong mana ng iyong pamilya. Boba. Imposible, Yehuan. Masyado kang marumi ang isip. Patutunayan ko sa iyo. Si Hunting ay hindi ganoong tao sa iyong akala. Hunting, ito ang susi ng villa. Mula ngayon, pwede ka nang tumira dito. Tama ba iyon? Anong masama doon? Ituring mo na itong sarili mong bahay mula ngayon? Pinapasok ang lobo sa bahay. Mga tanga talaga. Kaya naman sa huli sila'y mamamatay mas malala pa kaysa sa nauna. Talagang imposible. Tara, bayaw. Ipapakita ko sa iyo ang silid. Inihanda namin para sa iyo ang pinakamagandang kuwartong may tanawing ilog. At katabi lang ng kuwarto ng aking ate. Oy, saan ako titira? Ito ang iyong silid. Ah. Dito ako titira? Ako ay isang kilalang sugo. Dito ako titira? Nasaan ang aking kama? Sabi ni Misan, ang mga aso ay dapat matulog sa sahig. Walang dahilan para matulog ang aso sa kama. Hindi ako aso. Walang kwentang Yehuan. Anong klasing buhay ito?
Ito ay Marso 2020. Iniligtas ni Qingyu ang aking ina. Siguro, para sa kanya, ang 100,000 para sa operasyon ay wala lang. Pero maaalala ko ang kanyang kabutihan habang buhay. Mayo 2021. Nasa panganib siya. Hindi, kailangan ko siyang iligtas kahit na maging kapalit ng aking buhay. Mayo 2021. Ligtas siya. Pero naging lumpo ako. Narinig ko na siya at ang binatang Panginoon ng pamilyang Zhao Hanting ay nagkatuluyan. Sila ay perpektong magkapareha. Hulyo 2022. Nag-abroad si Zhao Hanting. Sila ay naghiwalay. Nalasing si Qingyu. Kami nagtalik. Gusto niya akong pakasalan. Sabi niya, karapat-dapat lang akong maging manugang na nakatira sa pamilyang Lin. Pumayag ako. Tapos sabi niya, hindi ako dapat magkaroon ng di mabuting pag-iisip tungkol sa kanya. Pumayag na naman ako. Sabi rin niya, ako ay palaging magiging kahalili ni Zhao Hanting. Sina Qingwei at Huihui ay tila hindi ako gusto. Pinagbawalan nila ang mga tagapaglingkod na bigyan ako ng pagkain. Ngayon ay bisperas ng bagong taon. Sila ay nagpunta para sa hapunan ng bisperas ng bagong taon. Gusto kong lumabas para mamasyal, pero kinulong nila ako. Ito ang diary ng isang simp. Si Zhao Hanting ay may lihim na motibo, iligtas ang pamilyang Lin. Pasensya na. Ito ang kapalaran ng pamilyang Lin. Hindi ako makatulong. Ye Juan, isa kang maswerteng bastardo. Yo, kaya hindi ka na nagpapanggap? Hindi ka ba natatakot na malaman ni na Lin Qingyu at ng iba? Paano kung malaman nila? Hoy, sa tingin mo, maniniwala sila sa akin? O maniniwala sa isang lalaking tulad mo? Bro, sa totoo lang, pareho tayo ng panig. Kapag mas maaga mong pinatay ang 3 babaeng Lin na ito, mas maaga akong makakabalik. Maging mabuti ka. Huwag gumawa ng hindi kailangan. Ang aking pasensya ay may hangganan. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At ikaw ang unang ipadala sa kabilang buhay. Anong nangyayari? Bakit nararamdaman ko ang aura ng lalaking ito ay napakatakot? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang pamilyang Lin ay akin at ang 3 magkakapatid na Lin ay akin din. Sa aking paningin, wala kang iba kundi tae ng aso. Tumigil ka diyan. Ano pa ang gusto mo? Walang awang wawasakin kita. Ye Juan. Ako. Anong nangyayari? Anong nangyari? Anong problema? Hunting, Hanting, ano to? Si Ye Juan. Nakita ko si Ye Juan nagnanakaw ng underwear mo. Ginagawa yung ganong bagay. Pumunta ako para pigilan siya. Tapos sinuntok niya ako. Buwisit. Madumi ang laro, ha? Damit ko yan. Ye Juan, anong gusto mong gawin? Ako ikaw siya. Nakakadiri. Walang hiya. Hindi ako. Nasa kamay mo ang damit. Sinasabi mo bang pinlantarahan ka ni Hanting? Ate, itong ga. O bakit mo pa siya pinapatira sa pamilya Lin? Kailangan mo siyang paalisin ngayon. Ako nasusuka sa titig sa kanya. Ye Juan, inuutusan kita na humingi agad ng tawad kay Hanting. Humingi ng tawad? Para saan? Para sa paggawa ng napakasamang bagay. Para sa pagsuntok kay Hanting. Humingi ka ng tawad ngayon. Bahala na. Kasalanan ko na nakialam ako. Tagalabas ako. Aalis na ako sa pamilya Lin ngayon. Uy, Hunting! Paano naging kasalanan mo to? Kung may sisihin ka, sisihin mo yung kadiring manyak. Ikaw! Luhod ka ngayon! Humingi ka ng tawad kay Hunting. Hindi! Ikaw. Sige, Sao, Ma. Opo, miss. Ikulong si Ye Juan. Bawal lumabas ng 2 araw. Walang pagkain. Opo. Huwag mo kong hawakan. Sana hindi ka magsisi.
Bukas ng gabi, sundin ang plano. Una, alagaan si Lin Huihui. Salamat. Uy, Qingyu, ang aking kaibigang Maharlika sa ibang bansa ay darating sa Jiangnan ngayon at gustong makipagkita sa atin para pag-usapan ang proyekto. Baka naman ang maharlikang pamilya sa ibang bansa na nakikipagtulungan sa pamilya Zhao? Tama, ang negosyo ng pamilya ko sa ibang bansa ay naging napakatagumpay. Kaya gusto kong ibalik ito at ibahagi sa iyo. Salamat, Hanting. Kung gayon, ngayong gabi, Qingwei ay dapat sumama rin. Ako. Gusto ko ring pumunta. Gusto ko ring pumunta. Kuya, isama mo nga ako. Hindi ka makakapunta. Bakit? Hindi ba ikaw ang laging gusto ang mananayaw mula sa ibang bansa, Elena? Naturuan ka ng sayaw? Inayos ko na para sa iyo. Talaga? Ang galing mo talagang kuya. Uy, Qingyu, si Ye Huan ay nakakulong na ng isang araw. Mabuti naman siya, di ba? Siya? Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Ang isang taong katulad niya ay dapat turuan ng leksyon. Siyangga pala. Jauma Elena ay darating na. Ilak mo si Yehuan yang walang kwentang lalaki. Huwag mong hayaang lumabas at manakot ng tao. Ang target ngayong gabi, ang ikatlong dalaga ng pamilya Lin, Lin Huihui. Buhay o patay? Oo. Eto, Bakit biglang nawala ng kuryente? Jauma. Jauma. Kakaiba. Nasaan si Jauma? Tumigil ka sa pagsigaw. Kahit pa sumigaw ka ng todo, walang darating para iligtas ka. Amo, ang ganda ng bata. Paano kung tikman muna natin? Baliw ka ba? Ang trabaho natin ay kunin siya. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magsaya muna. Hindi pa ako nakatikim ng isang mayaman na babae. Hindi. Pakiusap, hindi. Manahimik ka. Kung sumigaw ka pa, papatayin kita. hindi tama iyan. Ang kapalaran ni Lin Huihui ay hindi dapat kidnapin at ibenta para si Zhao Hanting mailipat ang mga ari-arian ng pamilya Lin. Paano nangyari ito? Kung hindi mo magagawang mamatay ang pamilya ni Lin Qingyu ayon sa tadhana, mawawala ka, katawan at kaluluwa, at hindi na muling magkatawang tao. Amo, hindi pa siya patay, di ba? Bilis! Kalimutan mo na. Mga mortal lang. Hindi na kailangan pakialaman. Tulong! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Bayaw! Bayaw? Hindi mo sinasabi na iyong lalaking si Yehuan, di ba? Malamang matagal na siyang nawala. Anong nangyayari? Yehuan siya ang binanggit ni Zhao. Ang manugang na nakatira sa bahay, Yehuan. Pasensya na. Hindi ko lang napigilan. Sa ngalan ng sugo, ipinapahayag ko kayong sentensyahan ng kamatayan. Baliw ka ba? Sugo, masyado kang mahilig manood ng cartoon. Bata, paano mo nagawang sirain ang saya ko? Patayin siya. Ingat! Nandyan ang pangit na lalaki para iligtas ako. Pero paano siya makakatapat sa kanila? Hindi
Hindi ba sinabi ni Zhao na may kapansanan ang batang ito? Bakit ang lakas niya? Huwag kang lalapit. Kung gumalaw ka pa, papatayin ko siya. Bata, kung ayaw mong mamatay siya, luhod ka ng masunurin. Ang mga nanggagahasa at nang-aapi sa mahihina, bumaba sa ikawalong antas ng impyerno. Sino ang tinatakot mo? Kung hindi ka luluhod ngayon, papatayin ko siya ngayon din. 9 Nether Emperor. Sa iyong utos. Multo. Lausan. Mas maganda na ang pakiramdam? Bayaw. Hoy, hoy. Huwag kang matakot. Hoy, Lausan. Hi. Yehuan, ano ang ginawa mo? Anong nangyayari? Hindi pala nahuli si Lin Huihui? Ye Juan, si Hui Hui ay hipag mo. Paano mo nagawa yun sa kanya? Ako. Si Hui Hui ay 18 pa lamang at sinaktan mo siya. Tao ka ba? Hi. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Anong maling pagkakaintindi? Hindi mo ba sinubukang gahasain si Hui Hui at saktan siya ng ganito? Ikaw. Ako. Kung may mangyari kay Hui Hui, babayaran mo. Yehuan, hindi ko inakala na ikaw ay isang napakadiring tao. Bulag ako noong pinapasok kita at hinayaan kang sakta ng pamilya ko. Pirmahan mo ang papeles ng diborsyo. Umalis ka sa pamilyang Lin, ayaw na kitang makita muli. Ate, si Hui Hui ay mamamatay na, ate. Bilis! Dalhin siya sa ospital, bilis! Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Maliit na lansi at ligwak ka na. Ga. Hoy, bastos ka. Aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Ha? Sana hindi ko na lang siya iniligtas. Bakit ko pa siya iniligtas? Mula ngayon, hayaan na ang pamilya Lin na sila ang bahala sa sarili nila. Qingwei, kumusta si Hui Hui? Mukhang hindi maganda. Kahit na hindi nagtagumpay si Yehuan, si Hui Hui ay malubhang nasugatan, lalo na sa kanyang ulo. Maaaring maging halaman siya. Yehuan, Ate, si Yehuan, si Hui Hui ay nasaktan ng ganito. Papakawalan mo lang ba siya? kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat pinapasok si Yehuan sa pamilya nating Lin. At pinagdusa si Hui Hui ng husto. Hindi mo kasalanan. Masyadong magaling magpanggap si Yehuan. Lahat ng sisi ay kay Yehuan. At saka, hiwalay na kayo. Hindi na kailangan kumapit sa mga dating damdamin. Wala akong ibang damdamin para sa kanya. Sa ganitong kalagayan ni Hui Hui, hinding-hindi ko siya pakakawalan. Kuya! Nandito ako. Dito lang ako. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Kuya. Ayos, may malay pa si Hui Hui. Kung kailan siya magigising, depende sa kanyang paggaling. Hunting, salamat.
Buti na lang nandito ka. Oo, kahit noong walang malay si Hui-Hui, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo. Ipinapakita na sa kanyang puso, malaki ang halaga mo sa kanya. Ito ang dapat kong gawin. Si Hui Hui ay kapatid ni Qingyu, kaya kapatid ko rin siya. Walang silbi. Walang silbi kayong tatlo. Sinabi ko sa inyong kidnapin si Lin Hui Hui, pero hindi ninyo napigilan ang sarili ninyo. Buti na lang mabilis akong kumilos. At pinasalo ko kay Ye Huan. Kung hindi, masisira ang buong plano ko. Saan tayo ngayon? Ako ay isang marangal na banal na sugo, ang sugo. Hindi naman ako magiging walang tirahan, di ba? Katamtamang kalidad. Mababa ang espiritual na enerhiya. Mas mabuti kaysa wala. Una, gamutin muna ang paa ko. Kumakain ba siya ng prutas mula sa puno? Kawawa naman. Malamang pulubi. Mukhang matagal na siyang nagugutom. Kung hindi, hindi siya kakain ng mga maasim at mapapait na prutas. Bayaw. Bayaw. Hui-Hui. Hui-Hui, gising ka na pala. Ate, si Hanting, gising na si Hui-Hui. Hui-Hui, ano ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang discomfort? Ate, Huwag kang matakot! Huwag kang matakot! Okay lang, nandito lahat ang mga ate mo. Magaling Hui Hui. Gising ka na sa wakas. Labis akong nag-alala. Okay na ngayon, ang bastard na si Yehuan, pinalayas ko na siya. Wala nang mananakit sa'yo. Tama iyan. Kung hindi ka pa rin nasisiyahan, paano mo gustong mamatay si Yehuan? Ate, gagawin ko iyon. bayaw. Oh, nasaan ang bayaw? Nandito lang ang bayaw. Ang bayaw ang magpoprotekta sa'yo mula ngayon. Ang bayaw mong si Hanting ay nasa ospital at binabantayan ka. Dapat mo siyang pasalamatan ng maayos. Ayaw ko niyan. Gusto ko si Yehuan bilang bayaw ko. Gusto ko si Yehuan na kasama ko. Baliw ka ba? Si Yehuan ay nanakit sa'yo ng ganyan? Bakit gusto mo pa rin siya? Hindi. Ito ay... Si Hui Hui ay kakagising lang. Baka medyo lito pa siya. Umalis muna tayo. Hayaan natin siyang magpahinga ng mabuti. Si, huwag masyadong may stress. Magpahinga ng mabuti. Tara, alis na. Hindi iyon. May mga masasamang tao na pumasok. Si Yehuan, ang aking bayaw, ang sumagip sa akin. Anong sinabi mo? Hui Hui, nagkakamali ka yata. Baka ang mga taong iyon ay inupahan ni Yehuan upang magpanggap. Tama, iyon na nga. Gusto rin ng mga taong iyon, nasaktan ang aking bayaw. Babae, bakit ka nagising? Bakit hindi ka na lang namatay? Paano nangyari ito? Ate, Pasensya na. Ang numerong iyong tinawagan ay wala na sa serbisyo. Paano ito overdue? Bulag ako nang papasukin kita. Pinayagan kang saktan ang aking pamilya. Yehuan, galit na galit ka sa amin. Iniligtas mo si Hui Hui? Pero ganun ka namin na misunderstood. Yehuan, nasaan ka? Yehuan! Ito ang kuwarto ni Yehuan. Sa loob ng 3 taon, hindi ko kailanman pumasok sa kwarto ni Yehuan. Ngunit sa loob ng 3 taon, nakatira siya rito.
Kaya pala naghihirap siya sa lahat ng panahong ito. At wala akong alam. Ito ay Ginoong Lin, nakita namin si Ye, ang lokasyon ni Master Ye. Ipinadala ko na sa iyong telepono. Kahit na ito ay isang mababang antas na prutas ng espiritu, sapat na ito para pagalingin ang aking binti. Isa pang tableta, at ang aking napakagandang itsura ay babalik na sa wakas. Prutas ng espiritu. Yehuan, Sino ka? Baliw ka ba? bumaba ka. Lin Qingyu. Anong ginagawa mo dito? Gutom ka, pero hindi mo pwedeng kainin to. Makakasama ito sa tiyan mo. Tara, isasama kita kumain. Hindi na. Ikaw at ako, wala nang kinalaman sa isa't isa. Ikaw, Tapos ka na? Binibini? Yehuan. Pasensya na. Nagkamali kami ng pagkakaintindi sa'yo. Gumising na si Hui. Ha? Sinabi niya sa amin ang lahat. Iniligtas mo siya. Mabuti naman at gising na siya. Wala akong pakialam sa hindi pagkakaintindihan. Umuwi ka na. Hindi. Sasama ka sa akin pa uwi. Ako. Bakit ako babalik? Kasama ka. Hiwalay na tayo. Pumirma ka sa papeles ng diborsyo. Ikaw mismo ang pumirma. Anong ginagawa mo? Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Kailangan mong sumama sa akin pa uwi. Tara na. Ang aking prutas ng espiritu. Ang aking napakagandang itsura. Mahal kong pangalawang ate, tingnan mo, halos gumaling na ako. Tingnan mo, halos gumaling na ako. Maawa ka naman at palabasin mo ako. Maawa ka naman at palabasin mo ako. Imposible. May lakas ka ng loob na lumabas? Babasagin ko ang mga binti mo. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Oh, tama na. Bumalik na kami. Kuya, Anong problema kay Hui? Hindi ba dati siya ang pinakagalit kay Hindi ba Yehuan? dati siya ang pinakagalit kay Yehuan? Kahit na iniligtas siya ni Yehuan, hindi naman niya kailangang magreaksyon ng ganyan, di ba? Kahit na iniligtas siya ni Yehuan, hindi naman niya kailangang magreaksyon ng ganyan, diba? Hindi mo ba sinabi na parang tae ako ng aso? At ang lapit-lapit mo sa akin? Lumayo ka? kalokohan. Si kuya ang pinakagwapo sa mundo. Walang tatalo sa kagwapuhan sa universo. Anong tinitingnan niyong dalawa? May problema sa mata niya. Bulag ba siya? Dalhin mo siya sa doktor. Bitawan mo. Kuya, ang galing ng martial arts mo. Pwede mo ba akong turuan? Hindi. Kuya, ikaw ang pinakamahusay. Pakiusap. Turuan mo lang ako. Tigilan mo ang pag-alog. Masusuka na ako. Dapat hinayaan ko na lang siyang mahuli ni Zhao Hanting at ibenta. Dapat hinayaan ko na lang siyang mahuli ni Zhao Hanting at ibenta. Dapat hinayaan ko na lang siyang mahuli ni Zhao Hanting at ibenta. Talagang kaso ng sariling paghihirap. Si Hanting ba talaga ang nagpadala ng mga tao para kidnapin si Hui? Si Hanting ba talaga ang nagpadala ng mga tao para kidnapin si Hui? Imposible. Talagang imposible. Ang mga delusyon ni Yehuan ay tila lumalala. Ang mga delusyon ni Yehuan ay tila lumalala. Mukhang hindi pa rin naniniwala si ate. At ang pangalawang ate kay kuya. Mukhang hindi pa rin naniniwala si ate. At ang pangalawang ate kay kuya. Mukhang hindi pa rin naniniwala si ate. At ang pangalawang ate kay kuya. Pero hindi mali ang mga iniisip ni kuya. Sabi niya may darating para kunin ako. At totoo nga, may mga masasamang tao na dumating sa gabi.
Sabi niya, may darating para kunin ako. At totoo nga, may mga masasamang tao na dumating sa gabi. Hindi tayo pwedeng tumagal dito. Kailangan nating umalis sa pamilya Lin agad. Hindi tayo pwedeng tumagal dito. Kailangan nating umalis sa pamilya Lin agad. Hindi. Hindi pwedeng umalis si kuya. Hindi pwedeng umalis si kuya. Kung tama ang hula ni kuya, ang pamilya Lin ay nasa malaking gulo. Kung tama ang hula ni kuya, ang pamilya Lin ay nasa malaking gulo. Si kuya lang ang makakapagbago ng kapalaran ng pamilya Lin. Si kuya lang ang makakapagbago ng kapalaran ng pamilya Lin. Ano ang dapat kong gawin? Tama. Mukhang hindi pa natutulog si kuya at si ate. Mukhang hindi pa natutulog si kuya at si ate. Paano kung ako na lang ang mag-alok? Paano kung ako na lang ang mag-alok? Anong ginagawa mo? Ate, hindi ka talaga maniniwala sa kalokohan ni Yehuan, di ba? Huwag mong kalimutan, 5 taon na ang nakaraan. Si Zhao Hanting ang sumugal ng buhay para iligtas ka. Paano siya magagawa ng isang bagay tulad ng kidnapping? Imposible. Ito ay si Yehuan lang siya ay nagligtas kay Hui Hui at siya ay naagrabyado. Ang pakikipaghiwalay sa kanya ngayon ay hindi mukhang patas. Iniisip mo ang pagiging patas kay Yehuan, pero naisip mo ba ang pagiging patas kay Zhao Hanting? Si Zhao Hanting ang iyong tunay na pag-ibig, hindi si Yehuan. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Xingwei, sa tingin ko ang mga guni-guni ni Yehuan ay lumalala. Pinaghihinalaan ko na baka siya ay may problema sa pag-iisip. Sa tingin ko rin, malamang may paranoid delusions siya. Laging iniisip na may gustong manakit sa kanya. Oo, lagi siyang bumubulong tungkol. At mga bagay na ganyan. At nakita ko siya sa parke, kumakain ng mga ligaw na berry. Uy, mayroon ba ang ospital mo ng mga espesyalista sa lugar na ito? Pwede mo ba siyang dalhin para magpatingin? Sige, aayusin ko. Pero huwag kalimutan, kailangan mong bigyan ng paliwanag si Hanting. Saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa doktor. Tandaan mo, ano man ang itanong sa iyo ng doktor, sagutin mo lang ng totoo. Hindi ako may sakit. Bakit ako magpapatingin sa doktor? Tara na, Uy, hindi ako may sakit. nandito na tayo. Akala mo baliw ako? Ano pa kaya ang ikaw? Tara na. Dr. Shu, nandito na tayo. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Si Yehuan. Kumusta? Pakiupo. Ako. Pakiupo nga. Kayong dalawang magaganda, walang problema sa akin. Huwag kayong mag-aksaya ng oras. Ako ang doktor. Ikaw ang pasyente. Paano naging aksaya ng oras yan? Talagang hindi ako. Sandali. Kung may makita sa akin na problema, hindi ba pwedeng ma-ospital para gamutin? Di ba, lehitimong paraan yon para lumayo sa pamilya Lin? Iniligtas lang niya si Hui Hui. Sa lahat ng rason, hindi natin pwedeng iwan siyang mag-isa sa ospital. Dapat natin siyang iuwi at may profesional na mag-aalaga sa kanya. At saka, kung mabilis siyang gumaling, mas maaga siyang ma-divorce ni ate at mapakasalan si Kuya Hanting. Kadalasan, ang mga pasyenteng psychiatric, lahat sila sinasabing hindi sila may sakit. Sa totoo lang. Yun mismo ay sintomas. May sakit ako. Malubha ang sakit ko. HMP. Hindi pa nga ako nagsisimula ng diagnosis eh. Hindi na kailangan ng diagnosis. Ako ay may malubhang sakit. Sobrang lala. Hindi. Kailangan nating gawin ito ng step by step. Ang isa at isa ay katumbas ng 108. Hindi ako gumagamit ng chopsticks sa pagkain. Kamay ko ang gamit ko. Dr. Shu, huwag kang magduda. Pa-ospital na ako agad para magamot. Sanay na ako. Kaya, hayaan mong magreseta ako ng gamot para sa iyo. Magkonserbatibong paggamot na lang tayo. Wala nang konserbatibong paggamot. Agresibong paggamot. Igiit ko ang agresibong paggamot. Bilisan, bilisan. Ipa-ospital mo ako.
Ang sakit na ito ay hindi nangangailangan ng pagpapa-ospital. Magreseta ka lang ng gamot, sapat na ang konserbatibong paggamot. Hindi. Paano magiging maayos kung hindi ako ma-ospital? Mukhang kailangan kong gawin ito. Yehuan, ano na naman yung kalokohan mo? Hoy! Ako ang lumalakad sa tatlong kaharian, ang kataas-taasang Diyos, ang sugo. Ngayon bumaba ako sa mundong mortal upang supilin ang mga demonyo at talunin ang mga halimaw. Masamang espiritu, bakit hindi ka mabilis na magpakita? Hindi ako naniniwala. May sakit na ganito at hindi mo pa rin ako papayagang ma-ospital. Dagdagan ang dosis. Magre-reseta ako ng maraming chlorpromazine para sa kanya. Doktor, dapat bang inumin bago o pagkatapos kumain? Inumin mo to bilang pagkain. Ano? Dr. Shu, maraming salamat dito. Magkasama tayo sa trabaho. Hindi na kailangang maging masyadong polite. Umalis. Umalis agad. Kumusta ang pasyente? Dr. Lin, Dr. Shu. Mabuti. Ang pasyente ay nawalan ng malay kalahating oras ang nakalipas. Nasa pagkabigla siya. Gobernador ng Jiangnan. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Ayos siya kaninang umaga. Pero sa pagpupulong kanina, bigla siyang natumba. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Gobernador Zhao Fengyi ng Jiangnan. Siya iyon. Record. Si Zhao Fengyi ay nagkaroon ng biglaang pagdurugo sa utak. Hindi ito malala, pero mali ang diagnosis ni Lin Qingwei sa kanya. At ginamot niya siya na naging cerebral palsy. Ang pamilya Lin ay humarap din sa malubhang paghihiganti ng gobernador. Maling diagnosis? Paano ako magkakamali? Kanina, nang hindi sinasadya, iniligtas ko si Lin Huihui na naging dahilan upang lumihis ang kapalaran ng pamilya Lin. Pero ngayon, hanggat si Lin Qingwei ay magagamot ang gobernador na maging cerebral palsy, ang pamilya Lin ay haharap pa rin sa kapahamakan. Sige, hipag. Sumusuporta ako sa iyo. Sa panahong ito, iniisip mo pa rin na sumpain ang pamilya Lin? Akala ko, wala siyang kwentang kaawa-awa. Siya ay tunay na ahas sa damo. Pasensya na, binibining Zhao. Ang pasyente ay nagkaroon ng biglaang atake cerebral. Huli na. Ano? Huli na. Ang pasyente ay dinala ng huli na. Tumigil ang puso niya. Aking pakikiramay. Tatay. Gising, tatay. Teka, hindi ba ito ay pagdurugo sa utak? At hindi pa siya nagamot, paano siya namatay? Kung patay na siya, paano siya makakapaghiganti sa pamilya Lin? Ma'am Zhao, pasensya na sa pagkawala mo. Dalhin mo siya pabalik at tingnan kung ano mga hindi natapos na gawain niya. Sandali, tignan ko. Ito. Bakit iba ito sa records? Dahil ba nailigtas ko si Lin Huihui, kaya nagbago ang tadhana ng pamilya Lin? Nariyan pa ang kanyang Yuan Hun, maililigtas pa siya. Ano yang kalokohang Yuan Hun Fang Hun? Tigilan mo yang kalokohan dito? Umalis ka. Sabi mo maililigtas pa siya, totoo ba? Pasensya na, Ma'am Zhao. Siya ang aming manugang na nakatira sa amin. Medyo may sira sa utak. Pasensya na po. So baliw pala siya. Mukhang wala ng pag-asa ang tatay ko. Ang tatay mo may 30 taon pang buhay. Sabi ko mabubuhay siya. Mabubuhay siya. Ye Juan, ito ay ospital. Naniniwala kami sa agham. Wala nang tibok ng puso ang pasyente. Kahit dumating ang isang Diyos ngayon, hindi siya maililigtas. Pasensya, pero ako ay isang Diyos. Ikaw? Talagang baliw. Sinong matinong tao ang magsasabing siya ay Diyos? Iuwi niyo na ang tatay ko. Teka. Hindi. Si Zhao Fengyi ang susi sa pagbagsak ng pamilya Lin. Hindi siya dapat mamatay. Ililigtas ko ang lalaking ito ngayon. Kahit si Jesus ay hindi siya pwedeng kunin. Sinabi ko na. Tigil. Bumalik sa kawalan. 3 kaluluwa ang nagtagpo. Buksan!
Tatay, Tapos na. Ang iyong Yewan. Grabe naman sa gulo. ang tapang mo. Mga bantay, hulihin siya. Babayaran niya ang buhay ng tatay ko. Miss Zhao, kumalma ka. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Yehuan. Humihingi ka ng tawad. Ano ang maibibigay mo para sa buhay ng tatay ko? Ako, Oy, nasagip ko na siya. Ang kaluluwa niya ay kailangan lang manatili, kailangan lang ng mas maraming oras. Bakit mo ako sinaktan? baliw ka ba? Ito ang gobernador ng Jiangnan. Sinasagip ko siya, okay? Ikaw, Tama na. Ayaw ko nang makarinig ng mga dahilan. Mga bantay, baliin ang mga binti niya. Opo, ma'am. Tatay, Tigil. Ano? Ito. Paano nangyari iyon? tatay. Ayos ka lang. kamusta ka? Sinabi kong mabubuhay siya. At nabuhay nga. Maaaring talaga bang may kapangyarihan siyang magligtas ng buhay? Sobrang hindi makaagham naman. Tatay, kamusta ka? Mga gago kayo. At ikaw din. Ito ay isang ospital. Nakakahiya. Lumabas kayo ngayon din. Banal na doktor. Banal na doktor. Kanina lang. Kanina. Lumampas ang aking anak. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Sa ngalan ng aking anak, humihingi ako ng paumanhin. Tama, pasensya na. Oy, ano? Hindi ba kakasabi mo lang na babaliin mo ang mga binti ko? Nagmadali ako kanina. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo, banal na doktor. Handa akong tanggapin ang anumang parusa na itinuturing mong nararapat. Itong babae, huwag mong sabihin na gusto niya ang aking kagandahan. Banal na doktor. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kundi pinagaling mo rin ang lahat ng aking malalang sakit. Pinagaling mo sila. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Ako, Zhao Fengyi. Hindi ko ito malilimutan. Ang Yewan na iyan ay isang lucky charm. Ang pabor ng gobernador ng Jiangnan ay hindi basta-basta mayroon ang sinuman. Yehuan, ilang sikreto pa ba ang itinatago mo? Ah. Halika. May 10 milyon sa card na ito. Kunin mo at gastusin. May villa din ako sa timog ng syudad. Ibibigay ko ito sa iyo, mahal na doktor. Anyway, ang buong mansyon ng gobernador ay nagpapasalamat sa pagligtas mo sa akin. Ito, bakit mo ako pinasasalamatan? Iniligtas kita para maghiganti ka sa pamilyang Lin. Hindi mo ako maaaring pasalamatan. Kailangan mong kamuhian sila. Hindi. Kailangan kong humanap ng paraan para mapuot siya sa pamilyang Lin. Kung hindi, walang saysay ang pagligtas ko sa kanya. Anong klaseng pakulo ba ito ngayon? Mahal na doktor. Noong ginamit mo ang iyong key para iligtas ako kanina, sobra ba ang lakas na ginamit mo? Ang mukha mo ay hindi maganda ang hitsura. Naunawaan. May itatanong ako sa iyo. Gobernador, Kilala mo ba ako? pwede bang malaman ang pangalan ng mahal na doktor? Oh, hindi mo ako kilala? Mabuti iyan. Ako si Yehuan. Alam mo ba? Ang manugang na nakatira sa pamilyang Lin. Ang puno ng pamilya ay si Lin Qingyu at ang pangalawang kapatid na babae, si Lin Qingwei. Siya ang dumadalaw na manggagamot sa ospital na ito. Iyan siya. Ano ang ginagawa niya? Ang pamilyang Lin ay may ikatlong kapatid na babae, si Lin Huihui. Siya ang bayaw ko. Nagtapos sa Art Academy. Tandaan mo iyan. Naalala mo ba? Naalala mo ba? Naunawaan. Mabuti. Mabuti. Ito. Ikaw. Yehuan, anong ginagawa mo? Ito ang gobernador ng Jiangnan. Gobernador, huwag po kayong magalit. Medyo hindi siya matatag ang isip. Huwag niyo pong personalin. Bilis! Galit! Hoot! Ang galit ng isang Panginoon.
Dugo ay kumakalat ng milya-milya. Yehuan, baliw ka ba? Kailangan mo bang wasakin ng lubusan ng pamilya Lin? Nasiyahan ka na ba? Ito ang kapalaran ng pamilya Lin. Wala akong ibang pagpipilian. Ikaw, Ang gobernador ng Jiangnan, sinampal ng isang manugang na nakatira. Tiyak na sobrang galit ka. Kapupootan mo ang pamilya Lin hanggang sa buto. Ang lahat ay babalik sa tamang landas. Naiintindihan ko. Ayaw mo ng maruming pera, na dumihan ang iyong marangal na kaluluwa. Ah, Kaya ginabayan mo ang aking pamilya Lin. Sinusubukang gumamit ng ibang paraan upang tulungan ang pamilya Lin. hindi iyon. Masyado akong mababaw. Nagkaroon ako ng liwanag. Ang marangal mong sampal. Ang gumising sa akin. Tingnan mo ako ngayon. Puno ako ng kabataan. Pakiramdam ko malakas ako, tulad ng isang yak. Babalik ako kaagad. Bibigyan ko ang pamilya Lin ng berdeng ilaw. Buong berdeng ilaw. Sasamahan at poprotektahan ko. Hindi mo naiintindihan. Tara na. Tingnan mo, kaya ko pang gawin ang talon ng banal na manggagamot. Kaya kong lumipad, di ba? Hahaha. Kontakin mo ako. Ano bang alam mo? Bumalik ka. nagulo mo, di ba? Aray, binaril mo ang sarili mong paa. Pakialam mo ang sarili mong bagay. Paano si Yehuan biglang naging napakalakas? Kung ganoon, ang kanyang mga propesiya at ang mga panloob na kaisipang iyon. Lahat ba ay totoo? Hanteng, miss na miss kita. Akala ko, nakuha mo na ang gintong bulaklak mula sa pamilya Lin. At nakalimutan mo na ako. Si Lin Qingyu ay isa lang ginamit na babae. Hindi ka kasing tamis, munting soro. Van King miss na miss kita. Kumusta na ang plano mo? Napasukan ba ng pamilya Lin ang pain? Yung tatlong walang kwentang tanga. Sana nagamit ko ang pagkakidnap kay Lin Huihui para pagdudahan si Lin Qingyu, tapos nailipat ko na sana ang mga ari-arian ng pamilya Lin. Pero ngayon, sinira ng tatlong iyon ang lahat. Ang plano nating kunin ang pamilya Lin ay bigo na. Huwag kang mag-alala. Nakapag-set na ako ng bagong bitag para sa pamilya Lin. Isang bitag na tuluyang sisirain ang pamilya Lin. Pero, kailangan pa kita para tumulong sa isang palabas. Malamang hindi na ako babalik habang buhay ako. Bayaw, halika rito, Bayaw. Kainin mo ito. Magpapalakas ito sa'yo. Ito ay sabaw na ginawa ko para sa'yo gamit ang sarili kong kamay. Nakita ko ang medical check-up report mo. Sabi doon malnourished ka, mahina, at may kidney deficiency. Ay, hindi. Wala namang problema sa kidney ko. Kailangan mong magpalakas. Kainin mo ang akin, kainin mo ang akin. Kayong dalawa, anong ginagawa ninyo? Binibigyan ko si Bayaw ng vitamins. Pinapalakas ko ang kidney ni Bayaw. Hindi ba nila galit si Yehuan? Bakit biglang nagbago ang ugali? Tingnan mo, sino andyan? Huihui, kumusta ang recovery mo? May pinalakad ako para magdala mula sa ibang bansa ng pinakamagandang nutritional supplements. Bayaw, gusto mo ba ang sabaw na ito? Kung gusto mo, gagawin ko ito para sa'yo araw-araw. Subukan mo. Anong nangyayari? Ang dalawang babaeng ito dati ay mas sabik makita ako kaysa kanino man.
Pero ngayon, Chingwei, hui. Nandito si Hanteng at hindi man lang kayo bumate. kalimutan mo na, Qingyu. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para tingnan si Hui. At saka, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Naalala mo ba ang proyektong overseas? Tandaan? Pasensya na, Hanting. Pipirmahan ko na sana ang proyekto. Pero naaksidente si Hui. At naantala ito. Alam ko, ang mga proyektong ito ay laging para sa'yo. Pero ngayon, may nagbago. Nagbago? Ang mga proyektong ito ay mataas ang demand. Ang opisina ng gobernador ay gustong maging patas, kaya magkakaroon sila ng subasta ng proyekto. Magbibid ang lahat ng partido, ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Opisina ng gobernador yan. Hindi ako pwedeng tumanggi, kaya pumunta ako dito para imbitahan ka sa subasta. Subasta ng proyekto? Subasta ng proyekto. Tama, subasta ng proyekto. Si Zhao Hanting ay nag-set ng bitag para sa pamilya Lin. Inilip ang 10 bilyon mula sa pamilya Lin. Tinatakan ang pagbagsak ng pamilya Lin. Anong sinabi niya? Ang subasta ng proyekto ay bitag na ginawa ni Hanting? Imposible yan. Mukhang si ate at pangalawang ate hindi pa rin nagtitiwala kay Bayaw. Pero hindi mali ang iniisip ng Bayaw. Mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Hanting, tungkol sa subasta, ako. Ate? Tungkol sa subasta, dapat makinig tayo kay Yehuan. Hindi tayo pwedeng pumunta. Yihuan, bakit ang liit ng utak mo? Si Hanting ay napakabait, pero lagi mo siyang tinatarget. Hanting, ang subasta na ito. Dadalub ako. Qingyu, salamat sa iyong tiwala. Ate, bakit hindi ka naniniwala sa Bayaw? Ano ang gagawin natin? Dahil gusto ni ate pumunta, sasama na rin kami ni Hui. Tama, kami. Lahat kami sasama. Mahusay, walang problema. Kukuha ako sa inyo ng mga imbitasyon. Ito ang perpektong pagkakataon para hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Sige, hayaan mo silang lahat pumunta. Kailangan ko lang manatili sa bahay at hintaying bumagsak ang pamilya Lin. Pagkatapos, mabubuhay akong muli at babalik. Kailangan ding sumama ang Bayaw. Ano? Si Yehuan ay walang alam sa negosyo. Ano ang gagawin niya doon? Wala akong pakialam. Kung hindi sasama ang Bayaw, walang sino man sa amin ang sasama. Tigilan mo ang paglalaro, Hui. Sasama si Yehuan. Magdudulot lang siya ng gulo. Sige, kung gayon, isama mo si Yehuan. Yehuan, patutunayan ko sa iyo, si Hanting ay isang tapat at matuwid na tao. Hindi siya ang iniisip mo. Hindi ako sasama. Kung sinong gustong sumama, sumama. Pero wag mo akong isama. Hindi ako sasama. Kung hindi ka sasama sa amin, hindi ko hahayaang hiwalayan ka ng ate ko. Maging disenteng tao ka. Mahal na mahal ako ng ate ko. Siyempre, makikinig siya sa akin. Dahil pilit kang sumasagabal, huwag mo akong sisihin kung ako ay walang awa. President Lin. Kumusta, President Lin? Bakit mo ako dinala dito? Ang mall na ito ay pag-aari ng aking pamilyang Lin. Dahil dadalhin kita sa auction ng proyekto, huwag mong ipahiya ang reputasyon ng aking pamilya. Tara na. Ngayon, kahit anong gusto mo, ako ang magbabayad. Ang generous mo naman? Ilabas mo ang pinakamahal at pinakamagandang suit at formal na damit, lahat ng iyon. Ito, at itong hilera rin. Ilabas mo lahat. Ipasuot mo sa kanya. Opo, sige. Ilabas lahat para kay ang batang master, para subukan. Okay. Kumusta? Qingyu, nasaan ka? Kailangan kitang makita agad. Hanting, anong nangyari sa iyo? Sa coffee shop sa South City Mall, pumunta ka agad. At Nasa South City Mall din ako. Nasa baba ako. Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan. Hindi na kailangan subukan. Ipack mo lahat. Ilagay sa bill ko. Yay, Juan! Kailangan ko nang umalis. May biglang nangyari.
Tuwing nababanggit si Zhao Hunting, nawawala ang iyong kalmado. Sino pa ba ang lolokohin ko? Ginoo, parang hindi ka pa nagbabayad. Nasa account lang ito. Ilagay sa account ni Lin Qingyu. Kailan dumating si MS, Lin? Bakit hindi ko siya nakita? May emergency siya kaya umalis ng maaga. Maaaring kumpirmahin ng tagapamahala mo. Sabi mo? Sinong makakapagpatunay niyan? Gago. Kilala mo ako? Sinasadya mo ako, ha? Anong sinabi mo? Wala akong naintindihan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magbabayad ng bill ngayon, huwag mo nang isipin na makakalabas ka sa pintuan na iyan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lin Qingyu? Si MS, Lin, HMPH, isang lalaking tulad mo, hindi karapat-dapat banggitin ang MS, Lin namin. Bata, uulitin ko, kung hindi ka magbabayad ngayon, kung hindi ka magbabayad, babasagin ko ang mga binti mo. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito, pero ang kapalaran ng pamilya Lin ay nagbago na. Ngayon, mas mainam na iwasan ang gulo. Ano? Walang pera, ha? Mga lalaki, kunin ninyo siya. Oo. Teka, sinong nagsabing hindi ko kaya ang pera? Kwenta po. Hindi ba sinabi ni Mr. Zhao na si Yewan ay isa lang aso ng pamilya Lin? Hindi talaga tinatanggap. Saan niya nakuha ang pera? $350,000 ang nakredito. May 10 milyon sa card na ito, kunin mo at gastusin mo muna. Kunin mo. Tama na, pwede na ba akong umalis? Sandali. Hindi ka pa pwedeng umalis. Pinaghihinalaan ko ngayon. Nagnakaw ka ng isang bagay sa tindahan. Kaya kailangan kong i-search ka. Tama na. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, kahit na magbayad man ako o hindi, hindi mo ako hahayaang umalis. Tama ba? Hindi ka naman tanga, di ba? Oy, ngayon ay tungkol sa pagtuturo sa iyo ng leksyon. Gusto kong malaman mo, ang pamilya Lin ay hindi para sa kung sino-sino lang. Sa ilang sandali, Qingyu, dadali ng lalaking iyon dito. Aalisin ko. Si Qingyu, sa daan. Tungkol naman sa lalaking iyon. Siguraduhin mong gugugol niya ang natitirang buhay niya, hindi na makabangon sa higaan. Ito. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Itong si Yewan. Kung tutusin, siya ay kay President Lin. Asawa sa pangalan lamang. Ito ay intensyon ni Qingyu. Ginawa ni Yehuan ang pamilya Lin katatawanan ng Jiangnan. Matagal nang gustong iwan ni Qingyu siya, ngunit nahadlangan ng reputasyon. Kaya hiniling niya sa akin na gawin ito. Naiintindihan. Dahil utos ni President Lin, Mr. Zhao, panatag ka. Ang bagay na ito, aayusin ko ito ng maayos. Inayos ni Zhao Hunting. Tama, iyon ay si Mr. Zhao. At pati na rin, inayos ni President Lin. Lin Qingyu. Mga pare, hawakan ninyo siya. Sisiguraduhin kong hahabulin siya. Hahabulin ako? Subukan mo. HMPH. Bata. Matigas pa rin? Mga kapatid, kung gumalaw siya, baliin ninyo ang mga buto niya. Sige. Paano ito nangyari? Tinawagan mo ako ng napaka-urgente para lang itrato ako ng kape? Siyempre hindi. Qingyu, naaalala mo itong kafe? Ito ay kung saan tayo nagkaroon ng ating unang date. Naalala mo talaga iyon? Kahit ano tungkol sa iyo,
naaalala ko. Qingyu, si Ye Huan ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Iwan mo siya. Magsimula tayong muli. Sa tingin ko ay gabi na. Umuwi na tayo. Ngayon, ang lalaking si Ye Huan ay dapat na pinalo na halos patay. Qingyu, samahan kita. Si. Hindi ito maaari. Wala kang kwenta, talunan. Bakit ang tapang mo? Tara, hindi mo ba ako hahanapin? Subukan mo. Sabihin ko sa'yo, nagtatrabaho ako para kay Director Lin. Kung manggahas kang hawakan ako, hindi ka patatawarin ni Director Lin. Director Lin, Nasaan si Director Lin? Nandito ba siya? Hindi ko siya nakita. akin ang linyang yan. Tigil. Lahat tumigil. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng karahasan sa sikat ng araw? Patrol Officer Zhao, nandito ka pala. Patay ka. Patrol Unit ng Gobernador. Tapos ka na ngayon. Officer Zhao, ang taong ito ay nagnakaw sa sikat ng araw. At sinaktan pa ang isang tao. Hulihin mo siya agad, ang kapal ng mukha, pagnanakaw at pananakit, sa ilalim ng batas ng gobernador, sentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Mga tauhan, dalhin ninyo siya. Oo. Sandali. Ikaw si Zhao Shunfang, di ba? Nakikinig ka lang sa kanya. At gusto mo akong arestuhin? Lakas ng loob mo mga tuwiran. May ebidensya ka ba? Nababaliw ka ba, bata? Ang patrol ng gobernador ay nandito para arestuhin ka. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Kayo dalawa ay magkasabwat? Tama, kami nga. Ano ang magagawa mo sa akin? Tumahimik ka. Huwag gumalaw. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka, o babarilin ka namin dito. Bata, hindi ba dapat matapang ka? Sige, lumaban ka. Hamon kita, hindi ka manggaas humawak sa isang patrolman. Hindi niya kaya. Pero kaya ko. Sino yan? Oh. Sino ka ba, babae? Usapang patrol. Umalis kayo, mga sibilyan. Yi, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala. Itong babaeng ito ang backup mo? Opisyal Zhao. Isama mo siya. Turuan mo siya ng leksyon. Gusto mo akong arestuhin? Hindi ako manggahas. Opisyal Zhao, ano ang sinasabi mo? Backup ng talunan na ito? Ano ang magagawa niya? Arestuhin siya. Tumahimik ka. Ito ang anak ng gobernador. Anak ng gobernador? Ano ang sinabi mo? Si Mr. Ye ay isang mahalagang panauhin ng tanggapan ng gobernador. Ang sinumang mga has na hawakan siya ay walang paggalang sa tanggapan ng gobernador. Imposible. Itong talunan, paano siya magiging panauhin ng tanggapan ng gobernador? Ano pa ang hinihintay mo? Kailangan ko pa ba kayong pakainin ng hapunan? Umalis na kayo. Sige. Oo. Lakad. Kapitan Zhao. Isang misunderstanding lang lahat. Mr. Ye, paano mo gustong pakitunguhan siya? Bahala na. Lagyan ng iodine, saka hampasin. Disinfektahin habang hinahampas. Opo. Tumigil! Ano ang ginagawa ninyo? Miss Lin. Ikaw, at itong gwapong lalaki, tapos na ang date ninyo? Bakit si Ye Huan ay walang kahit anong sugat at kasama pa niya ang anak ng gobernador nagtatago na magkasama? Anong nangyayari dito? Oh, Jilin. Kailangan mo akong ipagtanggol, Jilin.
Asawa ng amo. Kinuha niya sa tindahan. Isang relo na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Gusto ko lang siyang ilabas at irehistro. Pero hindi lang siya umamin. Sinabi niya na bilang asawa ng amo, siya ang amo ng pamilya Lin. At hindi maaaring tratuhin ng isang empleyado ng tindahan. Sa pamamagitan ng pananakit at pagmumura. Sinubukan ko lang siyang pigilan. At siya. Muntik na niya akong patayin sa sobrang bagbog. Ye, Juan, totoo ba ang sinabi niya? Ngayon natuto ka ng magnakaw at mangapi ng tao, ganoon ba? Paano naging ganito kahiya-hiya ang isang tao? Wala pa akong nakitang ganito. Ikaw, Anong ginagawa mo? Paano ka basta-basta nananakit ng tao? Ms. Zhao. Ito ay usapang pampamilya ng pamilya Lin, wala kang pakialam, di ba? Inaakusahan mo ang tao nang hindi alam ang katotohanan at sa tingin mo tama ka. Ako ang umaakusa. Miss Zhao, huwag kang magkamali. Kanina lang, ikaw ay umaasa sa iyong katayuan bilang anak ng gobernador. Sinusubukan mong bugbugin ang empleyado ko, di ba? Isang taong kasuklam-suklam tulad niya. Nararapat na bugbugin hanggang mamatay. Ikaw, Miss Zhao, baka hindi mo pa kilala si Ye Huan. Siya ang manugang na nakatira sa pamilya Lin at madalas mang-api ng tao. Tiyak nagkakamali ka. Tumahimik ka. Sino ka ba sa tingin mo? Karapat-dapat kang makipag-usap sa akin. Dahil lahat kay Ye Huan, paano siya karapat-dapat sa pabor ng anak ng gobernador? anong nangyayari? Hindi ba sinabi ni Hunting na maganda ang relasyon niya sa mansyon ng gobernador? Bakit si Zhao Danyan ay labis na humahamak sa kanya? Sa halip, mataas ang tingin niya kay Ye Huan? Ye Huan, sinabi ko sa'yo, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo, pero hindi ka pwedeng magnakaw. Yan ang hangganan. Tara, kaya ikaw magbabayad, ako sasagot ng bill? Hindi ko afford iyan. Ano bang pinag-uusapan mo? Kalimutan mo na? Humihingi ka lang ng tawad ngayon. Aminin mo ang pagkakamali mo ng tapat. Pagkatapos, tapos na ito? Humingi ng tawad? Sigurado ka bang ako ang nagnakaw? Hindi man lang nag-check? Ye Huan, may nakakita sa'yo na nagnakaw. Magpasuri ka sa iba para malaman kung nagnakaw ka o hindi. Basta sasabihin mo mag-search, payag na ako? Kung sasabihin ko na ninakaw mo ang brief ko, pwede ba kitang hubaran sa kalye? At suriin ka? Ikaw, Suriin. Kailangan naming suriin. Ikaw ang magsuri. Umayag ba ako? Dahil hindi ka aamin hanggang makita mo ang ebidensya, gamitin natin ang ebidensya para mapagtanto mo ang iyong pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Sir Chow. Naka-arrange na lahat. Sige. Suriin. Wala sa kanya. Kailangan kong suriin ang bag mo. Nahanap ko na. Huli ka sa akto. Ano pa ang masasabi mo? Ito, Isang simpleng daya. paano nangyari yon? Malinaw kong Ano ang nahanap mo? imposible, nasa loob pa rin dapat yon. Wala na. wala na. Paano nawala? Talagang wala na. Ano ang nangyayari dito? Ngayon, ano ang masasabi mo? Ako. Dahil napatunayan na ang aking pagkawalang sala, hindi ba oras na para kayong dalawa humingi ng tawad sa akin? Hoy, Ye Huan, dahil ikaw ay napatunayan ang iyong pagkawalang sala at wala namang nawala sa sinuman. Baka dapat na lang nating kalimutan ito. Sa tingin mo, basta na lang nating kalimutan? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw, Tama na, Ye Huan. Inaalagaan ka ni Hunting. Tigilan mo ang pag-iingay. Lin Qingyu. Napagtanto ko na isa kang mapagpanggap. Ginoong Ye, dahil ang pamilya Lin ay hindi ka pinahahalagahan,
bakit hindi pumunta sa mansyon ng gobernador? Kung tutuusin, sa mundong ito, hindi lang si Lin Qingyu ang babae. Ang kaya niyang ibigay sa iyo ay doble ang ibibigay ko. Sa kabaligtaran, ang hindi niya kayang ibigay sa iyo ay kaya ko. Totoo iyan. Ang manatili sa pamilya Lin ay walang iba kundi dalamhati. Mas mabuting lumipat. Hindi. Miss Lin, ikaw ba ay masyadong hindi makatwiran? Ang iyong pamilya Lin ay tinatrato si Ginoong Ye na parang basura. Ang aming mansyon ng gobernador ay sabik na magkaroon ni Ginoong Ye. Sinabi kong hindi, at iyon na ang katapusan. Kung wala ang pahintulot ko, wala kang pupuntahan. At ikaw, simula ngayon, tinanggal ka sa Lin Group. Pangulong Lin, maglalabas ako ng utos sa buong Jiangnan. Walang tatanggap sa iyo. Pangulong Lin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako iyon. Si Binatang Zhao iyon. Gumagawa ka pa rin ng dahilan. Ang maling pag-akusa sa isang inosenteng tao ay hindi mapapatawad. Mga guwardiya, dalhin siya. Pangulong Lin. Tara na. Sumama ka sa akin pa uwi. Qingyu, Ginoong Ye, huwag mag-atubiling kontakin kami kahit kailan. Ang mga pinto ng mansyon ng gobernador ay laging bukas para sa iyo. Si! Ye Huan, kasal pa rin tayo. Sa publiko, mangyaring alamin ang iyong mga hangganan. Tigilan mo ang paglalandi sa ibang babae. Paglalandi? Ang ibig mong sabihin ay ikaw at si Zhao Hanting? Si Hanting at ako ay pawang walang kasalanan. Wala akong pakialam kung inosente ka. Gusto ko lang ng diborsyo. Lin Qingyu, kung patuloy mo akong iniistorbo ng ganito, nahuhulog ka ba sa akin? Paano ko magagawa iyon? Sige, pagkatapos ng subasta, magdidiborsyo tayo. Huwag kang magsisi. Ang ganda ninyong dalawa ngayon. Salamat. Qingyu, ang ganda mo ngayon. Salamat. Qingyu, alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Sa totoo lang, ang auction ngayon ay para sa iyo lahat. Para sa iyo, ibibigay ko ang lahat. At si Ye Huan, ano ang maibibigay niya sa iyo? Qingyu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hanting, kung hindi dahil sa iyo 5 taon na ang nakaraan, sira na ang buhay ko. Ipinapangako ko sa iyo, pagkatapos ng auction, aasikasuhin ko na ang lahat. Okay. Bakit wala pa ang bayaw ko? Kung hindi siya darating agad, ang asawa mo ay makukuha ng iba. Hui, ang sinabi mo, iyon bang lalaki sa pamilya mo? Yang pangit na si Yehuan, paano siya magiging karapat-dapat sa kapatid mo? Oo, si Mr. Zhao lang. Ang gwapo at charming na lalaki. Ang tamang kapareha para sa kapatid mo. Yung walang kwenta na si Yewan. Kahit isang tingin lang nakakasuka. Kalokohan, ang bayaw ko ang pinakagwapo. Si Zhao Hanting kumpara sa kanya. Hindi man lang karapat-dapat magdali ng sapatos niya. Hui, hindi mo ba kinamumuhian? Si Yehuan. Bakit ngayon? Ipinagtatanggol mo siya. Oo, yung pangit na mukha ni Yewan. Ha, gwapo ba ang tawag mo sa kanya? Sino siya? Ang gwapo. Gusto ko talagang makilala siya. Oo. Bayaw! Nandito ka na sa wakas. Sino raw siya? Ito ang bayaw mo. Paano nangyari iyon? Hindi ba si Yewan dapat ay isang kahindik-hindak na halimaw, bulag at pilay? Pero sobrang gwapo niya, hindi ko siya matiis. Kanina lang, sino ang nambabasto sa bayaw ko? So, ngayon, may sasabihin ka pa ba? Hui, kapag naghiwalay ang ate mo at ang bayaw mo, pwede mong ipakilala ang bayaw mo sa akin.
Okay lang sa akin. PFFT, hindi ka karapat-dapat. Huwi, best friends tayo. Ibigay mo sa akin ang bayaw mo. Nananaginip ka. Kahit hiwalayan niya ang ate ko, akin pa rin siya. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kailangan kong manatili siyang nakatali sa pamilya Lin. Little cutie, laging sinisira ang mga plano ko. Nananakaw ang atensyon. Hindi kita palalampasin. Oy, maraming tao. Yehuan, ano ang nangyari sa mukha mo? Nagulat? Bago ako pumunta, nagpa-konting cosmetic procedure ako. Ano? Nahulog ka na ba sa akin? Qingyu, magsisimula na ang auction. Umupo na tayo. Mukhang hindi na napigilan ni Zhao Hanting at uubusin na ang pamilya Lin. May magandang palabas ngayon. Kahit na gumaling ang kanyang pisikal na kapansanan, ang kanyang puso ay masyadong madilim. Ate, Masyadong nagtitiwala si ate kay Zhao Hanting ngayon. Hindi siya makikinig sa anumang sasabihin natin. Mukhang nasa atin na ang desisyon. dahil tayo lahat ay naririnig ang iniisip ng bayaw, may paraan para maiwasan ang trahedya. Sa ngalan ni Mr. Zhao Hanteng, malugod kong tinatanggap ang lahat ng mga kilalang panauhin. Ang subasta ng proyekto ngayong araw ay mag-auction ng mga proyekto sa ibang bansa na inihanda ni Mr. Zhao. Ang mga proyektong ito ay kabilang sa pinakamahusay, mga nangungunang proyekto sa bansa. Susunod, bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Mr. Zhao. Teka. King, anong ginagawa mo sa Jiangnan? Hanteng, ikaw ang nagwo-host ng auction ng proyekto. Napakalaking bagay, at hindi mo man lang sinabi sa akin. Ganoon ka ba kawalang pakialam sa akin bilang kaibigan? Hanting, sino ito? Hayaan mong ipakilala ko. Ito si Shen Wanqing, isang kaibigan na nakilala ko sa ibang bansa. Tama. Siya rin ang tagapagmana ng Angkang Shen sa kabisera. Ang Angkang Shen ng kabisera, Sila ay kilalang mayayaman, isang higanteng trilyon dolyar. ang Angkang Shen. Maniniwala ka sa kahit ano na sabihin nila sa iyo. Sino pa ang kanilang lolokohin? Kumusta, Binibining Shen? Ako si Lin Qingyu ng Angkang Lin. Kaya ikaw ang Miss Lin, na madalas banggitin ni Hanteng. Kaya pala tinanggihan niya ako. Si Miss Lin ay mas maganda pa kaysa sa mga chismis. Tinanggihan? Si Lin Qingyu ay kasama sa plano. Kung mas nagseselos ka ngayon, mas magiging pabaya ka kapag nagbibid. Tama, hinabol ko si Hanteng. Pero lagi niya akong tinatanggihan. Sabi niya, ikaw lang ang nasa puso niya. Hindi ako kumbinsido, kaya pumunta ako sa Jiangnan para makilala ka. Hindi ko inakala na gagawin niya ito para sa akin. Hanggang sa ganitong punto. Baka naman ang babaeng ito ay nag-iisip gamit ang puso. Nadala agad ng ganito? Oy, Qingyu, hayaan mo akong magpaliwanag. Wanqing, nakilala ko siya sa ibang bansa noong nag-aaral ako sa abroad. Wala akong ginawang pagtatraidor sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Wala siyang ginawa na magtatraidor sa iyo. Ang ginawa niya ay tungkol lang sa paghiga sa kama. Tiyak na hindi ganoon si Hanting. Wanqing, maraming beses ko nang sinabi, walang posibilidad sa pagitan natin. Hanteng, ang pagmamahal ko sa iyo, alam mo, at ang yaman ng pamilya Shen, ay 10 beses na mas malaki kaysa sa pamilya Lin. May kakayahan ako, na tulungan kang makamit ang iyong mga pangarap. Tumahimik ka, uulitin ko. Ang puso ko ay para lang kay Qingyu. Walang ibang babae ang kasya. Kaya si Hanting ay may malalim na damdamin para sa akin. Pero ako'y nag-aatubili sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibiguin. Hanteng, ang press conference ngayon, bibilhin ko ang lahat ng iyong proyekto, para patunayan kung gaano kita kamahal. Miss Shen, malaya kang magbid. Ako, Lin Qingyu, ang magpapatuloy nito. Magsisimula na ang palabas. Ate, kaya mo bang huminahon? Miss Lin, may asawa ka na, bakit kailangan mo pang? Makipag-compete sa akin para sa kanya? Kung may asawa ako o wala ay wala kang pakialam. Ngayon, tapusin natin ito ng may lakas. Gagawin ko lahat. Diyos ko,
Ano ang gagawin natin? Ngayon, batiin natin si Mr. Zhao para simulan ang auction ngayong araw. Tulad ng alam ng lahat, ang pamilya Zhao 3 taon na ang nakalipas ay lumipat sa ibang bansa para lumawak. Sa loob ng 3 taon, ang mga proyektong pinuhunan ng pamilya Zhao ay kumita ng mahigit $100 bilyong. Wow, 100 bilyon. Pero ang babaeng mahal ko ay nasa bahay. Kaya kinumbinsi ko ang aking pamilya na ibalik ang ating mga proyekto sa ibang bansa dito sa bahay. Ang una kong proyekto ay ang pinakahinahanap na proyektong AI sa ibang bansa. Panimulang bid, 100 milyon. AI, ha, ito ay negosyong nagpapalago ng iyong puhunan. Nagbid ako ng 150 milyon. Nagbid ako, 300 milyon. Nagbid ako. Chingwai, anong ginagawa mo? Ate, may problema itong proyektong ito. Hindi mo kaya yan. Oy, pakawalan mo na siya. Ang ganda ng proyektong ito. Walang ibang gumagawa ng AI sa bansa. Kung sino man ang kukuha ng proyektong ito ngayon, ay hangal. Sigurado na yan. Tumahimik ka. Naunawaan ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Chingwai, proyekto ni Hunting, paano magkakaroon ng problema? Sigurado ka ba? Hindi ka lolokohin ni Zhao Hunting. Hindi ganyan si Hunting. Kung ganun siya, hindi niya ako iniligtas 5 taon na ang nakalipas. Sigurado ka ba na siya ang nagligtas sa iyo? Wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi sa iyo ni Yehuan. Pero hindi ko hahayaan na siraan mo si Hunting. At saka, inimbestigahan ko na lahat ng mga proyektong ito. At maayos naman sila. Kahit maayos sila, hindi mo kaya gawin ng mga iyon. Bakit? Ate, hayaan mong itanong ko sa iyo, gusto mo ba talaga ang mga proyektong ito? O gusto mo lang talunin ang babaeng iyon? Ako, nawala na sa isip mo. Malaking bawal iyan sa negosyo. Kaya kahit may kumuha ng mga iyan, hindi pwedeng ikaw. How? Ngayon ikaw na ang magbid bilang kapalit niya. Si. Pinalitan nila ang tao. Walang problema, si Lin Hui, mas bobo pa. Kahit na ang plano ay iba sa tala, basta hindi nila alam ang plano ni Zhao Hunting, hindi mahalaga kung sino. Kuya, malamang hindi mo pa alam. Pero ang iyong mga iniisip ay nag-expose ng plano ni Zhao Hunting. Basta malapit ako sa iyong mga iniisip, perpektong maiiwasan ko lahat ng mga bitag. Walang makakaloko sa akin. 300 milyon, 1 beses. 300 milyon, 2 beses. Ang proyektong ito, si Zhao Hunting ay sinusubukang dayain ang 1 bilyon, kaya hanggang umabot ito sa 1 bilyon, hindi siya titigil sa pagbid. Nakuha ko. Nagbid ako ng 400 milyon. Nakuha niya ang pain. 400 milyon, 1 beses. May iba pang bid? 500 milyon. 600 milyon. Mabuti na lang na si Hui ang pinakagusto kay Hunting. Hindi siya maloloko ni Yehuan. Nagbid ako ng 700 milyon. Nagbid ako ng 800 milyon. Ngayon, tila wala ng mga sorpresa. 800 milyon lang. Nagbid ako ng 900 milyon. 900 milyon na. Bilisan mo at magbid. 1 bilyon. Ako. Lumalabas na ako. Ha, lumalabas na ako. Lumalabas ka? Ako. Gusto ko lang magbid ng 800 milyon. Ang numerong 8 ay mapalad. Pero siya ay nagbid ng 900 milyon. Kaya kailangan ko siyang hayaan na makuha ito. Hui, tigilan mo na. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Patuloy lang magtaas ng bid. Ate, hindi ako naglalaro. Sa negosyo, swerte ang mahalaga. Hi. Hindi mo ba pag-iisipan ulit? Hindi. Hayaan mo na lang siya. Ako, hindi sinabi ng script na kailangan ko talagang gumastos para manalo.
Kaya ang unang proyekto ay mapupunta kay Miss Shen. Babae, hindi ka ba pwedeng maging sensitibo tulad ng kapatid mo at ibigay na lang sa akin ang pera? Ang pangalawang proyekto ngayon ay ang proyekto sa pagpapaunlad ng bagong enerhiya. Ang bagong enerhiya sa bansang ito ay isa ring napaka-promising na industriya. Kaya ang panimulang presyo ay 200 milyon. 200 milyon ang panimulang bid. 200 milyon. Masyadong mataas, di ba? Oo nga. Dahil gusto ni Lin Huihui ang numero 8, mamaya magbid ka ng 700 milyon at hayaan siyang magkaroon ng 800 milyon. Basta magbid siya, ang 800 milyon ay atin na. Oy, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip mo. Nagiging misteryoso ka. Malamang hindi mo alam na sina Zhao Hanting at Shen Wanqing ay nagsabuatan na. Hindi mo ba gusto ang numerong 8? Direkta silang magbid ng 700 milyon at hayaan kang magkaroon ng 800 milyon para pilitin kang manalo ng proyektong ito. Ganun. Sabuatan? Paano naging posible iyon? Sina Hanting at Shen Wanqing ay ordinaryong magkaibigan lang. Paano sila magsasabuatan? Magbibid ako ng 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. Magbibid ako ng 700 milyon. 700 milyon. Ang laki ng talon. Nakakaloka. Oh, Talagang nagbid siya ng 700 milyon? Teka, hindi. Si Hanting ay tiyak na hindi ganoong klaseng tao. Nagkataon lang yan. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. nako. 700 milyon. Ano ang gagawin ko? Hi. Ang proyektong ito ay may pinakamababang halaga na may kita na halos 1 bilyon. Bilisan mo at itaas ang bid. Hindi ko gusto ang numerong ito. Ayaw ko na. Ayaw mo na naman? Hi. Hindi mo ba sinabi na gusto mo ang numerong ito? Ngayon ay perpekto. Bakit hindi ka pa nagbid? Ay, mga babae. Noong una, gusto ko talaga ang numerong 8. Pero ngayon gusto ko ang 7. Kaya, kailangan kong pilit na isuko ang proyektong ito muli. Kay Miss Shen, Pinaglalaruan mo ako. Hoy. Ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sinasabi mo bang ayaw mo ng pamilyang Lin? Na magkaroon ng mas magandang pagunlad? syempre gusto ko. Kaya ang huling proyektong ito ang ating pamilyang Lin ay dapat manalo. Babae, hintay ka lang. Itong babaeng ito. Talaga bang napakabait niya o nilalalaro lang si Zhao Hanting? Hindi. Kung ang pamilyang Lin ay hindi mapasakamay ni Zhao Hanting ng maayos, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Guro, kung hindi mo mapapatay ang pamilya ni Lin Qingyu ang mamatay, ayon sa tadhana, mamamatay ka at mawawala ang iyong dao. Hindi na muling magkatawang tao. Dapat ba akong makialam at itama ang mga bagay? Ngayon, ito ang pangunahing kaganapan ng auction ngayon. Ang highlight at ang huling item. Aerospace Engineering. Tulad ng alam nating lahat, ang proyektong ito ay may malaking potensyal na paglago at ang aking kurso sa kolehiyo ay Aerospace Technology. Kaya, ang proyektong ito na binuhos ko ang aking puso at kaluluwa, kaya. Gusto kong tapusin ito kasama ang aking mahal, magkasama ang dakilang pangarap na ito. Datay, ang proyektong ito simulang bid ay 10 bilyon. 10 bilyon. Hanteng, tutulungan kita upang matupad ang pangarap na ito. Bid ko ay 20 bilyon. Hi, Howie. Bid ko 21 bilyon. Miss Lin, ubos na ba ang pera ng pamilya mo? Ang baba naman ng bid mo, 30 bilyon. 31 bilyon. Bakit ang baba ng bid mo? Walang espesyal ang pamilya Lin. Makikipag-agawan ka sa akin para sa isang lalaki. Miss Lin, mas mabuting sumuko ka na. Bid ko ay 50 bilyon. 50 bilyon. Si Miss Shen ay napakabait. Para sa isang lalaki.
nagtatapon ng 10-10 bilyon. Eksakto. At tingnan mo ang pamilya Lin. Hindi pa sila nanalo, kahit isang proyekto. Hindi ba sinasabi na si Lin at Zhao, Chismis lang iyon. Kung sino man ang katapat ni Zhao. si Miss Shen iyon. Isang shell project para subukang kunin ang pera natin, panaginip lang. Ito. Sampung bilyon. Ate, baliw ka ba? Ipagtatanggol ko ang sarili kong pag-ibig. Ate, hindi ba tayo nagkasundo? Hayaan si Hui ang gumawa. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Lahat kayo ay naloko ni Yehuan. Ha? Anong kinalaman ko doon? Ang mga proyekto ni Hunting ay pawang may pag-asa. Kayo ang may paghiling, binabalewala ang pagsisikap ni Hunting. Iyan ay lubos na hindi patas sa kanya. Ate, naisip mo na ba na ang kanyang mga proyekto ay maaaring scam? Eksakto. Imposible. Totoo man o hindi, ako ang huhusga. Ikaw? Wala nang lunas ang pagkasawing puso. Yehuan, hindi ko alam kung bakit may matinding galit ka kay Hunting. Palagi mo siyang sinisiraan at dinudusta. Huwag mong kalimutan, napangasawa ka sa pamilya Lin. Noon, nilinaw ko ng mabuti, kapalit ka lang ni Hunting. Hinding-hindi mo mapapalitan ang kanyang pwesto sa puso ko. Siyempre. Kaya sinuportahan ko lagi ang desisyon mo. Buti alam mo. Miss Shen, ang pamilya Lin ay kukunin ang lahat ng proyekto ni Hunting. Iminumungkahi ko na sumuko ka na. Ganoon ba? Bid ko ay 20 bilyon. 30 bilyon. 40 bilyon. Ang kapalaran ng bawat isa ay tinutukoy ng kanilang sarili. Walang ibang makakapigil. Maaring may sorpresa sa daan, ngunit sa sandaling magpasya ka, wala nang atrasan. 50 bilyon. Miss Lin, panalo ka. Gayunpaman, hindi ako sisuko sa paghabol kay Hanteng. 50 bilyon, minsan. 50 bilyon, makalawa. Ipinapahayag ko ang proyekto ng aerospace engineering ay iginawad kay Miss Lin Qingyu. Qingyu, salamat sa pagiging napakasuporta mo sa akin. Marami kang ibinigay para sa akin. Tama lang natulungan kitang matupad ang iyong mga pangarap. Ang mga magkasintahan ay sa wakas magkasama na. Ngayong maayos na ang lahat, kailangan ko nang umalis. Yehuan, sa nakaraang 3 taon, salamat sa laging pagiging nasa tabi ko. Ngunit ang pinakamahal ko sa puso ay si Hunting lamang. Simula ngayon, tapos na ang ating kasal. Ito ay 10 milyon. Isipin mo na lang na kompensasyon para sa iyo. Pinirmahan ko na ang divorce papers. Itago mo ang perang ito para hindi mapunta sa lansangan ang pamilya mo. Hindi mo kailangang sabihin iyan dahil sa galit. Ang pagtanggap sa iyo bilang manugang noon ay ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko. Hindi iyan dahil sa galit. Iyan ay totoo. Alagaan mo ang sarili mo mula ngayon. Oy, Yehuan, huwag kang umalis. ate, ano ang ginagawa mo? Pinili ko lang ang tamang tao. Ang pamilyang Lin ay magiging akin sa lalong madaling panahon.
50 bilyon ibinigay mo lang kay Zhao Hanting ng ganoon? Kung may mangyaring mali, ang pamilyang Lin ay mawawasak. Alam ko ng husto ang karakter ni Hanting. Ang sinabi mo ay hindi mangyayari. Ikaw, bakit hindi ka makikinig sa katwiran? Oh, hindi. Kailangan kong hanapin si Yehuan. Huwag kang pumunta. Hindi na siya bahagi ng pamilyang Lin. Ate, alam mo ba na ang mga hula ng bayaw ay hindi kailanman nagkamali? Sabi niya, nabangkarote na si Zhao Hanting. Pero gusto niyang angkinin ang pamilya nating Lin. Tama ang sinasabi ng bayaw. Hui, paano ka naniwala sa sinabi ng isang tulad ni Yehuan? Mas mabuti ng ligtas kung sakali. Baka si Zhao Hanting ay tumakas na kasama ang pera. Anong nangyayari? Hanting? May away ba? Siya talagang hindi tumakas at bumalik siya. Maaaring talagang mali ang pagkaintindi natin sa kanya. Mali pala ang hula ni Yehuan. Ngayon, naniniwala ka na ba na hindi ako lolokohin ni Hanting? Tama, pasensya na. Nagkamali kami ng pagkaintindi sa'yo kanina. Wala yon. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay may magandang balita ako na sasabihin sa inyo. Anong magandang balita? Shen Wanqing, anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para magpaalam sa iyong huling paglalakbay. Ikaw? Kayo? Hindi mo pa alam. Si Wanqing ay hindi talaga anak ng pamilyang Shen. Siya ay ang aking babae. Hindi. Hanting, nagbibiro ka lang sa akin, di ba? Ate, Akala mo ba talaga ma-fall ako sa isang babaeng tulad mo? Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako bumalik ay dahil ang negosyo ng pamilya Zhao sa ibang bansa ay nalugi lahat at pumunta ako sa iyo. Dahil alam kong tanga ka, kaya ginamit kita para tulungan ang pamilya Zhao na bumangon muli. Ano? Lin Qingyu, ang auction ng proyekto ay isang bitag na espesyal na itinakda para sa iyo. Ngayon, 50 bilyon ay nasa atin na. Susunod, kapag ginawa ka naming mamatay ng di natural, ang Lin Group ay magiging atin din. Nagdala ng lobo sa bahay. Isang pamilya ng mga tanga, talaga. Kaya naman, mamamatay silang lahat, mas malagim kaysa sa huli. Mukhang hindi na mapigilan ni Zhao Hanting na sirain ang pamilya Lin. Ang kapalaran ng bawat isa ay tinutukoy ng kanilang sarili. Walang makokontrol. Kahit may mga sorpresa sa daan, sa sandaling gumawa ka ng desisyon, wala nang babalikan. Kaya ang sinabi ni Yehuan ay totoo lahat. Mga guwardya, kunin sila. Pagkatapos, kasama ang estate na ito, sunugin hanggang abo. O, at tandaan, gawin itong parang aksidente. Master, malapit nang matapos ang kapalaran ng pamilya Lin. Ang natitira na lang ay palayain ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, ikaw, Master, ay maaari nang bumalik. Alam ko, tara na. Hi. Zhao Hanting, bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Noong iniligtas mo ako 5 taon na ang nakalipas, hindi naman ganito. Iniligtas ka? Tanging isang tanga na tulad mo ang maniniwala sa sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Sa puntong ito, hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Ang taong nagligtas sa iyo 5 taon na ang nakalipas ay hindi ako. Si Yehuan iyon. Yehuan, Noong nakaraan, nadaan lang ako. Pero kung may pagkakataon na magpapasalamat ka sa akin, bakit hindi ko ito gagawin? Ngunit hindi ko inaasahan na si Yehuan ay talagang nakaligtas. Napilay lang siya at pinakasalan mo pa siya. kaya ang mga binti ni Yehuan, lahat ay dahil sa akin? Zhao Hanting, hayop ka. Mamamatay kang miserable. Ang aking bayaw ay tiyak na babalik at haharap sa'yo. Tumigil ka sa pagsigaw. Si Yehuan ay pinalayas mo. Darating ba siya para iligtas ka? Tsaka, kahit dumating siya, maglalakad lang siya patungo sa kamatayan. Tama na. Oras na para ihatid kayo.
Paalam. Huwag kang umalis. Kaya si Yehuan ay gumawa ng marami para sa akin. At patuloy ko siyang sinasaktan. Pasensya na. Pasensya na, Yehuan. Kasalanan ko lahat. Bayaw, pakiusap. Pumunta ka at iligtas mo kami. Master, nagsisisi ka ba? Halos 10,000 taon ng paglinang ay magsakripisyo lamang ng ilang mga mortal. Ano ang dapat pagsisihan? Yehuan, iligtas mo ako. Hindi siya darating. Katawa-tawa. Sa pagitan niya at ni Zhao Hanting, pinili ko ang pinakamasama. Alam mo ba kung gaano katagal kitang tiniis? Hanteng, Espada, lumapit. huwag mo akong patayin. Si Zhao Hanteng yun. Pinagawa ko ni Zhao Hanteng. Tumahimik ka. Umalis. Naisip ko na, ako, tumawid sa 3 kaharian, pinakamataas na banal na nilalang, sugo. Ang misyon ko ay hindi dapat pagkawasak kundi pagliligtas. Yehuan, pasensya na. Pwede ba tayong magsimulang muli? Lin Qingyu, simula ngayon, malaya ka na. Ayaw ko ng kalayaan. Ikaw lang ang gusto ko. Dapat na akong umalis. Oy, Yehuan, Bayaw. Bayaw. Yehuan? Walang malalang sugat at walang mga palatandaan ng buhay. Siya ay tahimik na pumanaw. pasensya na. Hindi ko dapat siya hiniwalayan. Kung alam ko lang noon na ang nagligtas sa akin 5 taon na, ang nakalipas ay siya. Hindi ko siya sasaktan kailanman. Ate. Si Bayaw ba? Talagang hindi na babalik? Isipin mo na lang na. Panaginip. Hindi ba ako namatay at nawala? Paano ako nakabalik? Yehuan! Pakawalan mo ako. Mga ate, pakawalan niyo ako.